Naku po, breaking news po mga kababayan ha. Merong isang malaking grupo ang naghahanda na. Nako. Naghahanda na sa isang malaking revolusyon. Spiritual revolution. Ito ang Same Politics News. Mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kang updated. Heto ang mga balitang dapat mong malaman. Kayo naman. Nilinaw nga 'di ba ng ating ilang mga kababayan na hindi porket revolusyon yun ay isang revolusyon ng pag-aaklas o di kaya pagre-rebelde. Magkaiba po ang revolusyon sa rebellion. Magkaiba po yun ha. Una, magkaiba spelling. Pangalawa, yung revolusyon ay pwedeng letrang B, pwedeng letrang V. Doon sa REV, pwede. Magkaiba. Sabihin, pwedeng revolusyon, pwedeng revolution. Yeah? Pagdating sa rebellion, magkaiba yun. Di ba? Labo, no? Hindi mga kababayan kasi ganito, may papakita ko tayong mga picture. Ito, diretsuhan na tayo, wala tayong paligoy-ligoy. Meron tayong ebidensya. Merong nahuling. Nahuli. Grabe ka naman, Banat Bay. Nahuli talaga. Oo. Merong nahuling nagtitipon sa Manila Hotel. Nako, ayan. Ay, nako. Ayoko. Patay tayo dyan. Banat Bay, ba't mo nilabas yan? Makakatanggap ka ng tawag sa pamunuan. Basta, may nagpasa sa akin ng picture. Ito'y katiwala ko talaga. At katiwala talaga na naghahanda na ng isang matinding revolusyon pang-spiritual. Bakit? This is I think going to be a prayer rally. Para po sa lumabas ang katotohanan sa pagdating po sa ating bayan. Ayan, isang malaking religious group. Di ko na lang munang papangalanan kasi hindi pa nila ina-announce officially. Tapos nandun nga sila. Ito, di ba? Banat Bay, baka naman yung picture mo na kumakain lang. Tapos talaga naman ganyan na suot nila pag merong silang pagsamba. Di ba? Ganyan talaga suot nila. Kasi ganun merong mga kanya-kanyang relihiyon, church, merong requirement na suot pag sumasamba. May ganun. Wala mo naman. Pagkatapos sumamba, kumain. May ibig bang sabihin nagmi-meeting na kagad. Di ba? Hindi naman ibig sabihin nagmi-meeting kagad. Kayo naman. Actually, hindi lang po yan ang picture. Meron pa pong picture na iba. Ano po yung picture na iba? Sila naman po ay nag-jogging. Ayan. Nagja-jogging po sila sa Quirino Grandstand. Naku, malaking rally ito. Malaking rally ito. Quirino Grandstand. Naku po, ang laki nito, Brad. Yahin na naman ito. Sana maimbitahan tayo dyan sa pagtitipo na yan. Pero sa tingin ko naman, imbitado naman po lahat ng ating mga kababayan. Maimbitahan ako doon sa likod. Kasi gusto ko, alam mo, especially pag doon tayo naimbitahan tayo sa mga, sa dressing room. May mga pagkain kasi dyan. Yan ang totoo dyan. Kaya gusto ko maimbitahan ako dyan sa may pagkain dyan. Alam mo naman tayo, sensya na, yan lang ang bisyo natin Kung yung iba, bisyo ang mambabae, tayo ang bisyo lang natin, kumain ng kumain. Hindi ko talaga mapigilan, pagpasensyahan nyo na. Wala naman siguro masama doon. Dalawa lang ang bisyo ko sa buhay, kumain at magkape. Sana maimbitahan tayo. Banat Bay, ikaw naman, masyado ka naman, baka naman na-flatan lang sila. Masyado mo naman ginagawa ng issue yan. Baka na-flatan lang yan. Kaya sila nagpunta dyan, Di ba? Baka naman lang. Na-flat yan, kaya nandyan. Hindi, meron pa pong isa. Papakita ko. Eto, iyon. Eto naman, talagang tinitingnan na nila. Eto, hindi na pwedeng maplatan to kasi nasa damuhan na. Ibig sabihin, talagang merong pagpaplanong nagaganap. Nako, malupit to. Eto na. Eto na ang katapusan. Eto na, sinasabi ko na sa inyo. Eto na ang katapusan. Ng ano? Linawin mo ba, Banat Bay? Eto na ang katapusan, mga kababayan. Eto na. Linawin mo, baka ma-sedition ka dyan, tsaka inciting to sedition. Katapusan ng mga demonyo. Kasi di ba, this is a prayer rally. This is going to be a spiritual revolution. When there is a spiritual revolution, di ba? Sabi nga, we engage with a war against, not with flesh, but with principalities. Di ba? In the heavenly realms. Ibig sabihin ng labanan, spiritual. Di ba? Yan ang labanan dyan So pag ikaw nalalangin, magkakaroon ka ngayon ng katapusan. Ano yung katapusan? Katapusan ng mga demonyo sa buhay mo. Hindi, totoo, di ba? Mag-pray ka. Siyempre, ito, wala akong this is not a joke. This is true. When you pray, you keep on praying. Di ba? Kaya nga sabi sa Biblia, sa Thessalonians, basta something there. Sabi doon, pray without ceasing. Di ba? Continually. Bakit? Kasi there is a war going on in the heavenly realms. Di ba? Totoo po yan. Hindi po ako nagbibiro dyan. Talagang nagkakaroon po ng labanan dyan. And how can you defeat that? You cannot by simply talking, simply doing your thing. Hindi. The best way to fight the demon or the devil in your life is through your knees. Ika nga, to pray. Yan ang totoo. Yan kaya nga di ba meron tayong mga tinatawag na prayer warrior. Kasi there is warfare going on. Kaya nga, yan ang katapusan. Ako naniniwala ako dyan. And this is, I hope, ito ang hope ko. Kasi nung nakita ko ito, nung pinadala sa akin itong mga picture, I hope it's going to be an interfaith prayer rally wherein everyone can
pray, go there and pray for our country. Alam nyo kasi ito, honestly to, totoo na ito. Wala akong kukurap, sabi nga ni Marcoleta. Walang kukurap. Ito sasabihin ko sa inyo. Wala nang pag-asa Pilipinas. Wala na. Walang kukurap. Wala nang pag-asa. Kontrolado nila lahat. From sa baba, sa barangay, sa pulis, sa NBI, sa sundalo, kontrolado nila lahat eh. Siguro, meron ding mga nasa judiciary, malamang, sa malamang, meron din dyan. Di ba? At lalong-lalo na, yung executive at saka yung legislative, talagang hawak na nila. Wala na tayo. Wala tayong laban, sa totoo lang. Wala tayong laban. Kaya the best way to fight for this is through prayer. Ako naniniwala ko dyan. Kaya, I totally agree with this group to pray. To pray and really ask the Lord na to intervene. This is something na masasabi natin na intervention na lang. Spiritual intervention ang kailangan ng Pilipinas. Lahat kasi, isipin nyo nga to the mere constitution itself, they can bend it. Nakakatakot na nga yung bendalo eh. Bend the constitution pa. Mas malupit yun. Hindi kasi imaginein mo it's clearly stated in the constitution. The constitution interpret itself. Di ba? Na majority of all its member, hindi sinabing only the present members, only the members in the Philippines, only the members, hindi talagang all members. Nakalagay doon yung Senate President sa constitution. Kaya nga sinigundahan ng Senate rules. Therefore, if there is a constitution that says all members of the Senate shall elect Senate President. Therefore, nilagay sa Senate rules na including the Senate pro tempore, including the Sergeant at Arms, including the Secretary. Di ba? Kaya nga nilagay na doon of all members. Kung meron palang exemption, di sana merong except. Pero, but, if there is an absent, alam mo yun, clear na ho yun Di ba? Sorry to say to some people Ito, this is a very, even in the scripture, marami tayong interpretasyon. Pero, sabi nga nila, this is the most controversial verse in the scripture is John 14 verse 6. Tama ako. Kung mali ako, pakikorek na lang ako. Diba? Ano doon? I am the way, the truth, and the life. Yan ang most controversial statement na ginawa ng ating Panginoon. Bakit? Hindi niya sinabing iba. Hindi niya sinabi through your good works. Hindi niya sinabing through your, through other saints, or through other, I will not mention anymore. Hindi sinabi niya, me, I am the way, the only way, the truth, and the life. So you cannot interpret that more than dagdagan mo pa. Pag dinagdagan mo yan, hindi na yan only. Kaya nga only. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Why this is important? Ayoko mag-steer ng controversy sa religion, but why this is important? Kasi the scripture itself, it clearly says, isa lang of all. Walang sinabing all except. Di ba? Di sana nilagyan ng except. Kung except, depende yan all of each member, but it depends. Di ba? Simple logic Every human being, pag sinabing all. Pag sinabing all, hindi pa pwedeng except, hindi pa pwedeng but, depende yan. Di ba? Kaya nga all. If they can bend that, wala na talaga. And they agree, everyone in the government, di ba? Nag-agree na all, okay lang i-bend ng constitution. Kasi sabi ng presidente, okay lang. Kaya nga katarantaduhan yung mga statement na, bakit yung IBP? Bakit yung mga dean? Bakit yung mga law illuminaries? Mga ganyan-ganyan sila, di ba? Even the president, even the House of Representatives, acknowledge that the Senate President is Gatchalian. Ngayon, what the fuck? Sorry. So, I mean, ngayon, ano ngayon kung in-acknowledge nila? Yun ba ang requirement ng Constitution? That the confirmation from the President or the House of Representatives, kailangan. Wala yan sa Constitution. Therefore, hindi yan, walang validity yan. Kaya lang, they can bend it. Ibig sabihin kasi, remember, nasa kanila police power. Kaya nga ngayon, hinaharang pa rin yung mga Marines makapasok sa Senate Pero, alam mo, kung meron man talagang masasabi nating for this past few days na umaangat sa Senado, walang iba, kundi unang-una si Senate President Cayetano. Pangalawa, si Robin, talagang makikipagpatayan talaga Di ba? Buti talaga may mga ganyan. Of course, Marcoleta given and the others are given. Kaya lang ito kasi yung mga surprise, alam mo yun? Dati, bigyan ko kayo ng halimbawa, si Senate President Cayetano. Dati, galit na galit kayo, di ba? Naalala nyo? Di ba? Nung inimpluwensyahan kayo nung Tangang Pinoy. Kilala nyo si Tangang Pinoy? Nung inimpluwensyahan niya kayo, galit na galit kay Cayetano, na-impluwensyahan pa nga kayo nun Di ba? Si Tangang Pinoy, naalala nyo? Na ngayon, palaki na ng palaki, busog na sa loto. Di ba? Na-impluwensyahan kayo nung galit na galit kayo kay Cayetano. Kasi, di ba, nireveal naman natin, nag-apply siya sa DFA, gusto niya mataas sa posisyon sa DFA, hindi siya kinuha. Bakit? Kasi may requirement yun Kailangan, alam ko, aral ka sa foreign relation, at chuchuchu dahil hindi siya pinagbigyan, ayun, nag-tantrums ang tarantadong Pinoy na yun. Di ba? Kasi siniraan niya sa social media. Kahit nga kay BP, siniraan yun
Oo, kaya nagkaroon ng konting paksyon yun dahil sa chismosang yun eh. Yung tangang Pinoy na yun, dahil sa kanya. Kaya galit na galit yung karamihan ng DDS nung kay Cayetano eh. Oh, ano tawag niyo sa amin nun? Kawatano, di ba? Kawatano yan eh, kawatano. Oh, kawatano yan eh. Oh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, sa buhay, ito lagi yung tatandaan to mga kababayan. Sa buhay, let time be your friend. Because, sabi nga ng kanta, time will reveal. Totoo, time will reveal. Naalala ninyo? Talagang yung mga galit na galit sa Kawatano yan eh. Tapos galit na galit sila, pero todo sila kay Marcos. Marcos, ay, hindi, yan talaga ang katandem ni VP Sara Duterte, si Marcos. Kaya si Marcos talaga hindi yan si Kawatano. O dilawan niya si Kawatano. O tama mali. Tama mali. Ngayon napapatunayan ninyo. Nakikita ninyo na sino talaga ang naninindigan para sa bayan. Di ba? Ang talagang lalaban hanggang dulo. Di ba si Kawatano? Tama mali. Tama mali. Gusto ko marinig. Gusto ko marinig yung tama nyo! Ilagay nyo dyan, tama! Pasensya na ba hindi kami nakikinig sa'yo? Dahil matigas ang ulo namin, naniniwala kami doon sa mga bayot. Ayaw namin sa'yo, yabang mo kasi. Hindi kasi yung mga naririnig ko, ayoko nyo kay Banat Bay, yabang yan eh. O, kala mo, ano bagay. Pero be, makinig kayo be ha. Ang dami na namin napatunayan sa inyo. Ang dami na namin napatunayan sa inyo na kami, nandun lang sa corner naman Banateros, kumikending-kending. I told you so, we told you so. Kita nyo na nangyari. Tama, mali! Gusto ko marinig! Yung salitang tama dyan sa comment section, sagutin nyo ng tama! Galit ka ba? Hindi, nagpapaliwanag lang. Kayo naman, no? Sorry naman sa mga nakikinig dyan. Ha? Yung mga nakikinig kasi dyan, marami dyan dati ng lumayas dito. Sabi, hindi, si Banat Bay, yung mga Banateros na yan eh. Mga ano yun eh. Minsan nga, eto gusto nyo maging honest ako? Gusto nyo maging... Kasi ganito talaga sa social media eh. Hindi naman kami mga media na mga puro pa-cute, alam mo yun, puro ka-plastikan. Hindi kami ganun. Ano yung gusto nyo maging honest ako? Minsan talaga habang nagkakape ko sa umaga. Ito yung umaga, kakape ko ng ganyan sa umaga. Ina. Sorry I will just... Kailangan ko lang sabihin sa utak ko. Ikaw nila naman ang utak ko ha. Sasabihin ko lang, kung medyo na-offend kayo sa mga salitang hindi magaganda, pwedeng paki-off na lang yung, paki-mute na lang ngayon. Sige na. Ganda ko sa umaga eh. Re-enact ko lang yung katotohanan. Na kasi. Bakit ba naman kasi hindi kayo nakinig eh? Sinabi na huwag iboto yan, putang ina, hirap na hirap tuloy tayo ngayon. Ha? Lahat ng problema na ito, kung hindi nyo binoto yan, putang ina. Sorry. Pero yun na nararamdaman ko sa umaga eh. Kasi pag nakikita ko yung news, kasi alam mo, eto halimbawa, yung inabsweldo sa Sandigan Bayan na hindi nababawiin sa kayamanan ng mga Marcos, nalaman nyo yung balita na yun? Dumaan nyo na hindi man lang diniscuss ng mga medyang bayaran eh. Hindi man lang talaga diniscuss yun eh. Mantakin mo, ilang bilyon yun, yung ill-gotten wealth, hindi na daw babawiin kasi parang inabsweldo na ng Sandigan Bayan ngayon. Sabi ko, dugo at pawis ng bawat Pilipino yon. Ano na yun? Thanks na lang? Ano? Okay na, salamat na lang. Okay na yan. Matagal naman na yan. Okay na yan. Ha? Tapos natatawa ako eh. May isa pa ako napanood na dokumentary na gusto ko talagang ipukpok yung ulo ko sa pader. Sabi ko, kasi foreigner yun sa news, sa dokumentary. Hindi ko alam kung dokumentaryo o vlog ba yun. Hindi ko alam. Basta sabi nung anchor na puti na lalaki, sabi niya, pinakakurap daw yung Marcos Sr. Hindi daw niya maintindihan bakit ibinotopad ginawa pa presidente yung anak. Alam mo, gusto ko yung sa ulo ko sa dingding na parang, totoo nga. Masakit, pero bakit? Bakit? Alam mo yung ganung pakiramdam na, sakit naman nun. Galing pa sa puti. Nilarawan niya lahat ng korupsyon ng Marcos Sr. Tapos biglang sa dulo, but now, his son is the president of the Philippines and they're having a problem now with corruption. Again, alam mo, Brad, nung napanood ko yun, sakit na ulo nun, Brad. Hindi ko alam kung mandidiri ako dahil Pinoy ako. Mabibwisit ako sa mga kababayan natin. O talagang iiyak na lang ako sa pasensya na Lord, tanga namin eh. Alam mo yung ganun? Sabagay, human being, you're prone to, sabi nga we're prone to wander. We are prone to commit mistakes. Alam, this is too much. Everything that is happening now, the bending of the law, the bending of, or the downfall of the economy, lahat yan. Kasi, hindi tayo natuto. Hindi tayo natuto sa lesson nung nakaraang Marcos Sr. How come? How come nakarabaw is batutin? Di ba? Bakit? What happened to us? Are we kidding or are we not? Di ba? Isipin nyo na mabuti. Ba't ko ba kinikwento ito? Kasi again, every time I wake up in the morning, every time I sip my coffee, and naisip ko talagang wala ng pag-asa. Nagagalit ako sa puso ko kasi bakit nangyari sa Pilipinas to. Minsan, pwede naman. Minsan, ito honestly, parang minsan gusto ko na sabi, mag-travel vlog na lang kaya ako, no? Mag-travel vlog na lang ako. Anyway, yun naman ang trip ko sa buhay. Kaya lang kasi, ewan ko, yung tatay ko kasi may kasalanan nito eh. Sorry, daddy.
Sinisi bigla. Kasi no, yung hinatid niya kami sa school, nakikinig siya sa news lagi. Mula doon sa bahay namin hanggang doon sa school, ang bagal niya pa magmaneho. 3 oras. Diyan nagmana si Coach Oli pag nagmaneho eh. 3 oras, nakaya naman ng 30 minutes. De traffic kasi nung sa umaga. So mantakin mo, 2 programa na napapakinggan namin. Yung 2x2. Umaga pa kasi yun nun eh. Naalala ko, umaga pa yung 2x2 at saka yung isa ko pang idol na si si Vic De Lima, tsaka si Karen Davila. So talagang, ano yun, yun yung parang podcast style pero nasa radyo, talaktakan talaga yun. Lahat ng mga interview talagang, mantakin mo, araw-araw yun, nilalang ng Diyos yun na napakikinggan ko, tsaka ng kapatid ko. Kaya kami naging vlogger, opinionated eh. Dahil dun eh. Pagising mo, pagpasok mo pa lang ng sasakyan, tutulog ka. 3 oras yun, matutulog muna ako. 3 oras mo napapakinggan ganyan. Ano, politika, ito, Radyo Patrol, balita. Ririnig mo yun, lahat ng kwentuhan. 3 oras yun. Minsan talaga, parang sa loob-loob ko, ayoko na tong, politika. Toxic, bakit? Mali na talaga ipipilit pa eh. Di ba hindi ba toxic yun? Parang yung mga jowa at asawa ninyo, mali na ipipilit pa. Di ba? Ang dami dyan, mga asawa ninyo, ganyan, yung maling-mali na, ipipilit pa nila. Parang ganun nangyayari sa Senado ngayon eh. Ang linaw na nakasulat sa konstitusyon eh, o all its members, 13 yun. Yung majority, ipipilit nila yung 12. Tapos, sasang-ayon na ng Malacanang. Sasang-ayon na ng ganito. May maririnig kami, mga lawyer pa, sasang-ayon. Alam mo yung putang, alam mo yung nakakabuhisit? Parang, obvious ba? Pinaliwanag, alam mo may napakinggan akong din eh, na ginawan ko ng Tagalog version yung video niya. Kasi, ang ganda ng paliwanag niya eh. At yung sinasabi nilang, sino ba to? Yung ginagamit nila ng jurisprudence na si Cuenco, tsaka yung si, ano ba yung pangalan ng isa? O basta yun, maling-mali. Kasi it's an open session. Ibig sabihin, kaya may quorum kasi from the very start may quorum na. Parang ganito, may meeting tayo 5. Tama, sabihin na natin 5 para mas maikli. 5 tayo nagmi-meeting, kailangan ng botohan. So, yung time na yon may quorum na. Yung 2 nabwisit, umalis. It doesn't mean mapuputol yung quorum. Sila umalis eh. Di ba? Ganun din yung nangyari no panahon na nag-walk out yung Gatchalian Black. Sila umalis, dapat kaya tinuloy. Dapat tinuloy ni Cayetano yun eh. Kaya lang, hindi niya na tinuloy. Kasi nga, alam mo si Cayetano, peacemaker din ito eh. Sa totoo lang, medyo di naman masyado sinusunod yung Biblia. parang ganun eh, peacemaker talaga siya. Pwede niyang i-insist eh, we started with a quorum. Dapat tuloy-tuloy ito. Hindi niya na pinilit eh. Di ba? Yung sitwasyon nung kila Gatchalian, nung June 3, yung isang illegal na ginawa nila, walang quorum nun. Therefore, you really need all of its member to vote. Walang quorum nun. Nadagdagan lang sila ng isa. Drama na lang nila yun. Pero sa totoo lang, walang quorum yun. Kasi nga, hindi naman continuing quorum yun, kaya hindi nila pwedeng gamitin yung jurisprudence na yan. At 1935 Constitution pa yan. At dun sa 1987 Constitution, may dinagdag ng of all its members. Kaya magkaiba. Anong pinagkaiba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. I will give you wisdom. Old Testament and the New Testament. What do you mean by the Old Testament? When you say Old Testament, sabi luma na yun, huwag na susundan. Wala naman sinabi ganun eh. As a matter of fact, tinanong sa Panginoong Hesus yun, bakit? Do you mean na kalimutan na natin ang Old Testament? Hindi. Ang sabi niya, I am the fulfillment of the Old Testament. Ako ang fulfillment ng Old Testament. Anong ginawa niya? Sa Old Testament, di ba, do not murder? Ang sabi sa 10 Commandments. Pinaliwanag niya pa, this is murder. When you hate your brother. Anong sabi doon? Di ba? Marami. Do not commit adultery. Sa Old Testament. Ano sabi ng Panginoong Hesus? If you look at sa yung tao ng masama, ay yun ay adultery na. So, anong ibig ko lang sabihin? Sa madaling salita, parang ganun, hindi ko kino-compare na literally yung Old Testament, New Testament with the 1935 Constitution. Pero yung 1935 Constitution, wala yung of all its member. Sa 1987, para hindi magulo, dinagdag na. Ito yun eh. Ito yung paliwanag. Nakukuha nyo? Kasi nga, that's the reason why binabagong Constitution. To make sure yung mga butas ng mga nakaraang Constitution, malagyan at maayos. Para sigurado. Para hindi na prone to misinterpretation. So ano susundin mo? Susundin mo pa ba yung 1935? Hindi. Dapat yung ito ng konstitusyon. Ngayon, ibig ba sabihin mo masama yung 1935? Hindi. Kaya lang dito, sinigurado na. Ilan ba dapat ang members? Sino ba talaga dapat ang members? Nilinaw na dito sa 1987, it's all its members. As a matter of fact, ginawa din yung Senate rules. Bakit? Para mas malinaw pa. Ano? Nakalagay kasi sa yung all of its members, nakalagay sa 1987 Constitution to make it clearer. Inayos sa Senate rules eh. Sinabi pa nga doon, including the Senate pro tempore, Sergeant at Arms, and the Secretary. At ginamit ulit yung of all its members. Alam mo yung ang linaw pa sa malinaw, tapos susubukan talaga nilang baliin. Kaya perfect talaga yung word na bend the law. Pero ngayon, ang masakit, bend the Constitution. Di ba? Ay, alam niyo mga kababayan, etong nakikita kong gagawin ng Iglesia ni Cristo. Ay, sorry. Hindi, yung ginawa ng Iglesia ni Cristo na sinusuportahan si Marcoleta. Di ba? Sinusuportahan si Marcoleta. Wala ko sinabi sila yung Leon, ha? Ang sinasabi ko, yung Iglesia ni Cristo, yung ginagawa nilang pagsuporta kay Marcoleta, perfect yun.
Daldal mo kasi. I-play na nga natin tong video ni Cayetano. If you follow the rules, hindi siya pwedeng tanggalin kung walang 13 at hindi pwedeng palitan kung wala rin 13. So I'll make that clear ha. Senate President Pro Temp, Senate President, Secretary of the Senate, o SAA, kailangan yan 13 ang botong ilagay, 13 ang boto pag tinanggal. Hindi nila sinunod yan. So meaning, hindi legitimate si Attorney Bantug, no? So having said that, ayaw namin maipit yung mga empleyado. So I sent him a letter to talk with Attorney Bantug and nag-offer kami kung gusto ni Senator Win, pareho na lang kami pipirma kahit walang designation. So I think the letter was delivered mga 8 a.m., a little bit past 8. Ang sagot nila nung 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turn over na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything. And I'll never bend the law, nor will I bend the Constitution, but I will bend backward for our employees para hindi sila maipit sa gulo for as long as it doesn't bend the law. Diba? So kung internal rules or regulation that is not attached to law or it is not morally wrong, that's why I thought of my staff thought of the idea na pag pareho nakapirma, para eventually, pag nagkaroon ng decision, walang legal infirmity. And it will also prevent yung mag-filean yung dalawang kampo ng usurpation. Diba? Kasi of course, as far as I'm concerned, nag-usurp ng authority si Senator Win because he's not really the acting president, pababa. Pero maraming ang problema ng ating bansa, why don't we focus on that? So, apparently, because ayaw nila pumayag, dalawa Senado natin ngayon. You have the Senate of the Philippines and you have the Senate of Malacanang. No? So, yung Senate of Malacanang had a hearing kanina, and you have two Blue Ribbons Committee. Yung isa ay Committee de Absuelto, na ang kanyang main work is paano i-absuelto yung mga high officials ng ating bansa, at yung isa naman na seeking the truth. So am I saying lahat ng sabihin ng 18 ex-Marines ay completely true? No. What I'm saying is nga, give them a chance. I heard they have other evidence, including videos. I heard that if they come out and there's a full support na nararamdaman, may iba pang mga witnesses na may mga dokumento, may mga ebidensya na lalabas din. So as a nation, we have to decide whether the Senate will be under the thumb of Malacanang. And now that it is very clear to us that the biggest ever corruption scandal is the flood control scandal, if it's acceptable to us that we witnessed this morning, the biggest cover-up committee hearing of our Ay, grabe, generation. Diba? The biggest cover-up. Naku po, patay tayo dyan. Di ba? The biggest cover-up. Kasi alam mo ha, pinanood ko yung Blue Ribbon hearing. Binago na pala nila, hindi na Blue Ribbon hearing. Ginawa na lang nilang meeting. Kasi alam mo kung ba't nila ginagawang ganun? Alam kasi nilang mali eh. Mali talaga eh. Mali talaga yung nangyari. Alam nila, aminado na sila eh. Ang hirap nilang ipagpilitan yung mali. Mahirap, Brad. Di kaya yan. O, di ba? Kaya naging meeting na lang. Kanina, hindi na siya hearing. Ang lupit. And, kesa nahanapin yung may sala, yung flood control, controversy, o yung mastermind ng flood control, kesa na yun ang hanapin, alam mo ginawa? Hinanap nila ng butas yung 18 Marines. O yung 18 na soldiers, pinaglalait lang nila doon sa Blue Ribbon. Kaya sa meeting nila. Grabe. Sabi ko nga. Ewan ko if they're blinded by, I really do not know. Pero, habang sila ay gumagalaw, nakikita ng mistake ng tao. Nakikita eh. Nakikita lalo ng tao. Na, mali na yung ginagawa nila. Mantakin mo, ang target na nila ngayon yung 18 Marines ang tarantado. 18 Marines ang gago. Yun na ngayon ang target nila eh. Hindi na, kung sino ba talaga nagnakaw sa bayan natin? Ang lupit eh. So ganun lang kasimple yon. So in the same manner na nag-propose kami na parehong pipirma, I have not talked to Senator Marcoleta, so hindi ko alam kung papayag siyang dalawa silang chairman or whatever, but we have to find a solution that yung mga witnesses ay makakapunta ng malaya na protektado ng batas at independent yung Senate. Having said that, mahaba panahon, as I said kanina, let's focus on Mindanao and on the relief and rehabilitation, especially kung may mga lives that are at stake now because dun sa mga buildings. I don't think all of us fully know the extent so far. Nakikita lang natin yung mga videos, no? So hanggang dun lang muna, we will continue with our meetings. We will focus muna on Mindanao. I am not sure when the next hearing ng Blue Ribbon led by the subcommittee by Senator Marcoleta is. I'm expecting to know soon, but definitely knowing what's happening in Mindanao will have an impact on our decision kasi priority yon. Question from John Scosio. Sir, good afternoon po. Dalawa lang sir, yung comment nyo sa resign call sa inyo, and sabi po ng Malacanang kanina, open si BBM na magpatawag ng special session ng Congress, lalo na po, nabanggit nyo na rin yung nangyari sa Mindanao kanina, and paano po yun kung magkakaroon ng special Unahin ko yung Congress? special session, okay? Yes po. So, I had 2 communications with them sa Malacanang, and both cases, sinabi nila sa akin, hindi pa handa yung mga bills na gusto nilang ipapasa para dun sa uplift. So, biglang nung nagpalit ang majority, biglang kailangan ng special session dahil may bills na.
Actually, kung may official silang bills, dapat na i-file na yon para na-refer na sa committee, di ba? So sabi nila, inaayos pa nila. But having said that, kung bigla nilang naayos from the time I had discussions with them, may LEDAC, pinospone nila the day before, tinawagan ako ng secretary na head, and then sabi niya, sir, pwede ba ituloy bukas? Sabi ko, kayo nag-postpone, ready ako. Tapos hindi rin naman nila tinuloy. Yung sinasabing magtrabaho tayo, nagtatrabaho kami, ready kami magtrabaho. Sila nag-walk out, kaya nagkaroon din kami ng parliamentary tool na ginamit. Sinasabi ni Senator Lacson paulit-ulit, and I feel bad for the generals, and I apologize in behalf of the whole Senate, both the majority and minority. But nakita nyo naman, after nila kinonvene illegally ang session, ano bang ginawa nila? Nag-adjourn sila sinidie. Ang calendar natin pwede pa hanggang Friday. Yeah. Hindi naman nila tinuloy yung session ng Thursday, Friday. Sasabi nila mga gusto nilang ipasa eh. So Ayaw. ang problema natin sa kabila ay double standard. Iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Yo, Diba? mismo. Hindi mo pag re-resignin, ang isang hindi siya nakaposisyon. Di ba? Kaya nila pinagre-resign. Alam niyo ng Senate President. Sir, kung gagawin ng Malacanang ito nangyari sa Mindanao, No, patawag na any special session that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Yung ginawa namin nung bago magsinidie is precisely because aagawin nila yung committees at kailangan matuloy yung hearing tungkol sa Blue Ribbon. Having said that, Mindanao is now. Diba? They need the attention now. So if there's needed legislation, good. We will meet right away. If not, then Hindi niyo talaga magets minsan pag nagpapatawa ito si Senator Cayetano. Mindanao is now. Mindanao. Mga joke dito. Oo. tulong-tulong tayo. But aside from that, let's remember that the committees can continue to work. Nung pinauwi ni Senator Win, nung Thursday, yung mga empleyado, may Senate hearing pa si Senator Pia. So hindi totoo na hindi nagtatrabaho. Wala tayong dapat conflict kung may kailangan yung ating bansa. Whether it's legislation, whether it's a meeting na LEDAC, dapat tanggalin ng politika pagdating na ng I say politika, but it's an issue of graft and corruption. But what I meant is that it's a political issue vis-a-vis a more urgent. They're both important, but what's more urgent? You can postpone a hearing. You cannot postpone a rescue mission. You cannot postpone yung paghatid ng mga relief, di ba? And then, yun nga, hindi natin nararamdaman pa ng husto. Pero the economic crisis is here. And every month until the end of the year, it will get much worse before it gets better. Because nga, tuloy-tuloy ang problema sa Middle East. Di ba? So maraming tinatamaan dyan. Supply chain, presyo ng dollar sa peso, presyo ng diesel at ng gasolina, kakulangan ng fertilizer, taas ng presyo ng fertilizer, desisyon ng Vietnam at saka ng desisyon muna ng India kung bibigyan tayo ng magbebenta ng fertilizer, desisyon ng India at saka ng Vietnam kung magbebenta ng bigas o hindi, desisyon ng Indonesia whether mag-export sila ng coal o hindi. All of these are kumbaga sa relo are moving parts na walang makakahula o makakapredict. So in that sense, kailangang magtulong-tulong talaga yung ating bansa. Kaya naman nandun pa rin on the plate yung graft and corruption kasi kahit anong plano natin sa economic crisis, kung ninanakaw pa rin yung pera, then mahirapan pa rin tayo lahat. No? Jimmy Senate. Sir, Yes. sino po ang tatayong presiding officer sa impeachment trial? At may update po ba kayo sa... As soon as they have 13, walang problema sila na. Okay, so I have to assert because may pinaglalaban tayo. Pinaglalaban ko hindi yung si Alan Cayetano ang Senate President. Ang pinaglalaban natin, ang Senado hindi pwedeng rubber stamp ng Malacanang. Hindi pwede na hindi independent yung Senate. Hindi pwedeng may hearing katulad kanina, yung bibig na bumubukas ay senador pero yung lumalabas na salita galing sa Malacanang. Ano Naku, po rules patay sa pagpili tayo. ng presiding officer sa impeachment trials? They illegally amended the rules. They illegally had a session, 'di ba? So in due time, there'll have to be something that will decide, 'di ba? But in the same manner na ina-assert ni Senator Win na he's the acting Senate President kahit na walang legal basis whatsoever, I have to assert not for myself, but for the truth and for the Constitution. But it's still 1 month 'di ba? At hindi kami nakikipag-agawan sa silya doon. So for example, yung Senate Secretary, dapat siya yung ngayon nag-aayos para diyan sa pre-trial. But nagte-take over sila Attorney Bantog. So we're doing it very patiently because nga we don't want the whole Senate to be affected, no. Paano po yun? Kanina si House Secretary General Sheloy Garafil, nagpasa siya ng manifestation ng House Prosecution Team kay Secretary Yes. Bantog, pero hindi niyo po siya kinikilalang SecGen. Yes. Pero ang House Prosecution Team, si SecGen Bantog daw yung kinikilalang. That's going to be a problem for at least a few days, maybe a few weeks because we don't expect naman the Supreme Court to rule right away. But what's the best proof that Malacanang's hand is in this? First, yung pananakot nila sa mga miyembro namin na lumipat, yung offer na wala ng kaso pag lumipat. Second, as soon as nila ginawa,
naglabas sila na ang House at ang Malacanang ay doon pumapabor. O di ba? Pwede naman mag-neutral ang Malacanang eh. Pwede naman sabihin ng Malacanang, settle it among yourself. Ganon din sa House prosecution. Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo. That's why sabi ko sa inyo, if I'm wrong, they blame me. Eh kung tama ako, na from 24 gagawin 22, eventually 18 ang senador, tapos sasabihin nila 12 convicted na. Will that be a fair impeachment process? What will happen to the country if that happens? Then ang kasunod naman is CONAS. No? So give me a few days, pag-usapan natin yan, but let's focus lang dun sa nangyayari. No? But just to answer your question, it will be up in the air. That will be a legal question and we are in the right side. Okay, last question. Okay. Sir, may we be clarified, yung arrangement na inaalok niyo po kay Senator Win, na dalawa kayong pipirma, ano po ang response ni Senator Win? Sulat around 12 o'clock na sinasabi kay attorney sa ating Senate Secretary Jose Luis Montales that you are no longer secretary and that Attorney Bantug and then that basically sinasabi na sila na. Yun din ang sinabi sa USAA but hindi first hand knowledge, sabi chain of command. But wala nga sila sa chain of command eh. Kahit anong tingin mo sa rules, hindi nangyari yon. So yung pagwawala nila at pag-walk out nila kasi hindi pwedeng amendahan daw yung rule na ganun-ganon, binaboy nila yung rules on June 3. Diba? So that it's going to be a lingering question. Sorry, how do you treat that? Hindi pumayag si Sen Win sa arrangement na dalawa kayong pipirma sa documents? And paano po yung sweldo mong... You know, it's just like the civil rights movement sa US, di ba? From the Civil War until pinasa yung mga civil rights laws, etc. Yung may batas ka, alam mo yung tama. Pero yung inaapi pa rin, yung mga minority, yun yung de facto. Di ba? So alam naman natin lahat kung ano tama at sinong tama. Pero ang kapangyarihan kasi nasa kanila eh. Sa kanila ang pulis, nasa kanila ang NBI, nasa kanila ang Malacanang. Kaya sabi ko, lahat ng kapangyarihan nasa kanila. Pero katotohanan nasa amin. So hindi ko pwedeng bitawan yun. Kailangan lumaban tayo doon. Kasi kung hindi, after this, all you have to do is to get one senator plus Malacanang. Hindi na 13 ang kailangan boto, 1 plus 1 lang. 1 plus Malacanang. Sir, so you will still sign? Paano yung mga... That is a practical question na hindi mangyayari because nga, from the bottom, paakyat doon sa office, di ba? Never naman nila sinurrender yung SP office. Hindi ko namang trinetreten yung mga empleyado, di ba? Ba't sila? Inaano nila yung mga empleyado. Yung ginawa ni Senator Erwin tapos nag-sorry. Bad cop, good cop yun. Sadya yun. I-shock mo na yung mga empleyado, nakakasuhan ka, tawagin mo kung ano-ano. Tapos si Senator Win naman yung mabait. So kahit na nag-sorry siya, natanim na yun sa puso ng mga empleyado. Di ba? Kaya nga sa akin, sa mga empleyado, it's a matter of conscience. Sir, so you gave up the signing? No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No, but I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. Sir, sorry, ano po ba yung extent ng arrangement na pinopropose po ninyo? Hanggang doon lang sa dalawa kayong magsasign? No, it was a first step lang kasi sinabi nila open sila. Hindi naman pala sila open. Di ba kasi sabi nila, ayaw nila ng gulo. Di ba? Sabi nila, eventually, kailangan magsama yung dalawang grupo, one Senate tayo. Di ba? But mukhang ang utos ng Malacanang, hindi, kayo lang. Kasi nga alam nila na even if we go to the Supreme Court ASAP, it will take time. So in the meantime, they're buying time until they either get one more member or whatever. Basta in any way I can. And it's just like yung example na binigay ko sa'yo, whether it's apartheid, whether it's civil rights, di ba? Doon tayo sa tama. Okay? At yun na nga mga kapolitika, kayo, ano ang saloobin ninyo sa isyong ito? I-comment nyo naman sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa pinakamainit na balita at talakayan sa ating bansa. Ako muli, si CCM Politics News, nagpapaalala, sa politika walang tulugan dahil ang mulat na mamamayan may kapangyarihan. Hanggang sa susunod na video, paalam.